The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Duckbird. Pare, welcome sa show. Kamusta? Hello, The Game Silog Show. Kuya Lods, salamat sa pag-invite at saka yun. Ang tagal na natin, actually matagal na tayo merong tawag nito connection kasi before nung super active pa yung Discord inuman, lagi kang nakakasama, lagi ka namin nakaka-join, pero eventually kasi hindi ang hirap na kasi niyang isingit sa schedule, tapos naging busy ako sa trabaho ko. Pero doon sa mga moments na yun, nakilala kita bilang Duckbird. Syempre hindi kita kilala ng personal. And naisip ko lang recently yung topic na to, yung online persona, yung online relationship, anonymity, etc. So naisip kitang i-guest. Gusto ko malaman yung take mo doon kasi I think magkaiba yung insight natin doon. Kasi ako, parang, diba, meron akong camera, kilala ko, tapos yung name ko rin, kilala rin. Tapos ikaw naman, content creator, may podcast rin ng sarili mo, Anime Angast. So, pero hindi ka kilala ng personal, yung name mo, etc. So, gusto ko malaman yung parang rationale behind it. So, goods ka ba doon, pare? Goods naman, oo nga. Okay. Pumayag kasi pumayag ka din. Dito na ako eh. Touch move na. Gusto ko mo nang umpisahan, pare, kasi hindi ko sure kung nakwento mo na to before or parang natanong ko na sa ito before, pero mas maganda na dito na lang din para at least yung mga listeners malaman. Paano ba nag-umpisa yung Duckbird? Paano ka nag-umpisa online? Matagal mo na ba siyang IGN? Matagal mo na siyang quote-unquote persona? Medyo bago-bago pa siya eh. Kasi bilang mga taong tumitira sa internet or netizen, lahat naman siguro nagkaroon tayo ng madaming usernames din na pagtagal-tagal, palit-palit din tayo kung pinagsasawaan natin. Pero yung Duckbird ko na username, ginamit ko siya since 2019 pa. Kasi doon ko talaga naisipan, parang nagkaroon ako ng realization nung time na yun na parang gusto ko gumawa ng content. Tapos, eto na yung gagawin kong parang, wala lang, passion project lang talaga sa simula. Tapos magiging YouTuber ako, ganun, Duckbird. Tapos natutuwa kasi ako sa side up na kulay blue. Kaya, ayun. Tapos, tinry ko mag-YouTube. Noong mga times na yun, kasi nung mga 2019, parang doon ko lang na-realize na, ano pala yung mga tao ngayon, yung mga streamers. Parang madami nang gumagawa. Medyo, may pagka-late bloomer din kasi ako doon sa mga time na yan. May mga napapanood na ako pero parang old school pa rin yung mindset ko na wala namang ano yan eh. Parang di naman nakakatuwang panoorin yung mga ganyan eh. Ano ba ginagawa mo? Tapos, pero nung yan 2019, tinry ko pero mahirap din pala. So, in-stop ko rin. Pero yun, binalik ko lang recently nung last year. Duckbird. Ang question ko sa'yo, Duckbird, kasi syempre, tawag dito, maliban sa pagiging content creator, consumer rin tayo right? Nagko-consume din tayo ng iba't ibang content. Gusto kong malaman kung yung behavior mo ba bilang consumer, naka-apekto ba yun kung paano ka rin magiging content creator? Meaning kasi ako personally, pag nagko-consume ako ng content, mas nakaka-relate ako o mas nag-resonate sa akin yung mga content creator na nakikita ko yung muka. Right? Meron din naman mga tao na mga consumer na gusto nila yung content creator na katulad mo, VTuber, merong persona, etc. So, ikaw ba, paano ka bilang consumer and kung naging reason ba yan kung paano ka magiging content creator rin? Sige, balikan ko lang yun sa may consumer part. Kasi, nung mga nag-start din ako, nung mga time, parang hindi din ako consumer talaga eh. Di ako nagte-take ng mga content, nanonood, kuwari TikTok or mga streamers. Late lang. Pero last year, may na-discover ako na sa Spotify na pangalan niya The Game Silog Show. Tapos, dun lang ako parang namulat na, okay pala yung pagpo-podcast. Okay lang ba sabihin to? Okay. Parang ang awkward. Pero yun talaga yun eh.
Nung 2019 kasi, YouTuber pa lang yung plano ko. Pero nung na-discover ko nga yung yung mismong podcast nyo nung time na yun, parang na-realize ko na okay pala gumawa din ng podcast. Tapos, yun nga, meron pa kayong ad nun nung time na yun na yung ina-advertise niya Anchor. Putang ina. Wala naman kami kinita doon sa ayo. Ay, meron pala pero mas malaki yung kinita namin sa World of Warships. Anyway, go. Sorry to ate. Pero sayang kung siguro nalaman nung Anchor or kung Spotify man lang kung ilan yung nahikayat nyo nun para gumawa ng podcast. Feel ko meron din namang iba, hindi lang ako. Tapos, yun nga nung nadidinig ko kasi palagi niya sinasabi yung Anchor nun, parang, kasi nung una ko yung pinakinggan, parang, kung okay lang sabihin. Sige, go lang. Parang mga loko-loko lang na nag-uusap ng mga to, habang ko pinapakinggan to. Parang ganun. Pero, nung one time lang kasi parang nasa biyahe ako, parang, na-receive ko lang yung link nung podcast nyo. Tapos pinakinggan ko. So, okay lang din pala pampalipas oras, nag-enjoy ako. Pero parang may mga mali sa pinag-uusapan ng mga to. Ganun yung napansin ko. So, baka madali din gumawa para sa sarili ko. Kaya ginaya ko. Tapos parang china-challenge pa ako lagi nung kasi laging nagsasabi ng Anchor to. Parang yun yung sa isip-isip ko na gumawa ka na rin kaya. Ganun. So, ayun. Uy, sa iba yan. Ayun. Question, so ibig sabihin nung nag-podcast ka, siyempre, Anchor din yung gamit mo? Anchor na. Ano ba naman yan, Anchor? Wala ba tayong dyan? Commission dyan. Pero, okay, so, magpigibak lang doon sa sinabi mo. Parang, gusto ko yun yung parang, ganun yung naging epekto sa'yo na nung nakikinig ka, para lang tong mga naggagagawa na, tapos may mga mali din, tapos parang, eventually, nakatulong din kahit paano or merong percentage na naging reason kami na magi-start ka. Bakit? Kasi I think, parang for me, isa sa pinaka-favorite ko yun na, siguro ititake ko na as a compliment, no? Kung hindi man siya compliment, pero for me, compliment siya. Kasi, pag ganon, ibig sabihin, relatable. Ang pinaka-ayaw ko kasi sa content creator is yung parang, hindi na ako makarelate sa sinasabi na ito. Anong ganap mo? And yun din naman kasi yung brand na, parang hindi rin naman ako expert, hindi nga ako magaling magsalita. Kami ni DP1 ganyan, mas expert pa nga si DP1 sa mga sinasabi niya, etc. Pero ako hindi naman ako expert. I think merong place sa mga taong gano'n na kaya magbigay ng opinion nila. Parang layman's term na opinion about certain things. Kaya nung recent na episode nyo, pinakinggan ko rin kasama mo si Toto. Actually, same tayo pare. Pinanood ko yung Dunkirk. Nakatulog ako nun Oo nga yun nga kaya nakaka-relate nga talaga ako sa'yo. Putang inang Dunkirk yun. Nakikinig ako ng radyo, meron akong pinapakinggan ng radyo. I think Good Times with Mo yun. Tapos parang highly recommended yung movie na yun. Tapos pinanood ko, natulog lang ako. Pero gets naman na siguro sa ibang tao na mahilig sa gera, ganyan, talagang magugustuhan nila. Pero wala, natulog lang ako. At saka onti pa nung script nung mismong palabas. Mostly visuals lang. So, hindi naman siya... Hindi talaga ako natuwa din Kaya nung ikaw kasi hindi ka nag-research about dun sa Oppenheimer, right? Kaya nagulat ka nung pinanood mo. Ako naman, alam ko na kasi na gano'n na biopic siya. Sabi, hindi ako makaka-relate dito. Ayoko dito. Parang, ako nga, mas gusto ko pa yung mas gusto ko pa yung kunwari mga John Lloyd movies. Alam ko makaka-relate ako doon, alam ko may intindihan ko. Minsan meron din akong notion na kapag meron akong mga kaibigan or may mga naririnig sa mga sinihan na grabe, that's art. Totoo ba? Tapos may mga hirit pa sila na yung cinematography, ang ganda ng ganito, etc. Pero totoo ba? Parang hindi lang siya nag-resonate sa akin. Parang, sorry dumadaldal ako pero ikaw dapat yung guess no? Ikaw dapat yung dumaldal Tawag okay dito. Kunwari hindi pa ito yung main topic natin. Gusto ko lang mawala yung kaba ko kasi kinakabahan ako. Ano yung take mo sa mga art? Kunwari kasi meron ako nakikita na parang TikTok creator siya sa TikTok tapos parang artist siya. Gumawa siya ng isang art.
may pangalan na siya. Pero bago niya ginawa yung art na yun, parang nirecord niya yung sarili niya na nagawa ko ng art, walang ibig sabihin to. Walang meaning to. Tapos ginawa niya yung art, tapos pinost niya, tapos ang dami nagko-comment, that's really great, it resonated with me, blah, blah, blah. Tapos parang doon niya na-realize na minsan yung art nagkakaroon ng value kung may pangalan na yung artist, kung walang pangalan yung kung yung art na ginawa tapos hindi sikat yung artist, kadalasan walang bias dun sa ibang tao. Kunwari parang meron ako nakikita before na yung drawing ng edits or yung parang molde ng edits ng ganyan, tapos tae, etc. Art yan, pare. Yung mga ganun. Anong take mo dun? Pag art talaga, ano ba? Subjective talaga yung ano na yun eh. Na ang dami talagang kalokohan dyan. Minsan nga, priceless yung binebenta nila. Pero minsan wala talagang silbi. Nasa tumitingin na din eh. Kaya nga yung mga artist ngayon, parang ito napapansin ko, ginagago na din nila yung art nila. Hindi yung tulad dati na ang gagaling pa mag-drawing yung parang Leonardo, Michelangelo, ganun. Pero napag-usapan din natin, naalala ko pa yata nung Discord inuman yun eh, na yung mga art din, kailangan, kung para sa akin, kailangan i-explain pa, hindi yung face value lang ng art yung tinitingnan mo. Kasi pumapangit siya kapag pag yung sa mukha mo lang na isang tuldok, ano yan? Sa akin, ang take ko lang dyan, yan na yun. Okay, pangit. Sasabi kong ganun. Pero sa iba, nasa kanya-kanyang point of view din talaga eh. Sabagay. Meron din kasi akong nabasa na isang Facebook post ng isang director. Schoolmate ko siya sa Letran. Sabi niya, pag ang mga artist daw kadalasan or pag gumawa ka ng isang art, mayroon kang creation, pag isinapubliko mo na yan, wala ka ng hawak doon. Kumbaga parang malaya na yung tao i-consume yung art na yon, conforme kung maganda ba sa kanila yun o hindi, kung art man yun o hindi. Parang wala ka ng control. Pero sa kabilang banda kasi, feeling ko meron ding argument about it kung sakali kung ano yung pagkakaintindi mo at kung ano yung intended ng artist. Ang isang perfect example na mabibigay ko dito kasi fan ako ng isang podcast sa States, yung Sacred Symbols kay Colin Moriarty. Parang siya yung nag-review ng The Last of Us sa IGN. Tapos meron siyang interpretation doon, and then parang tinanong niya si Neil Druckmann kung yun ba yung ibig niyang sabihin or yun ba yung messaging nung game. Sabi ni Neil Druckmann, hindi yun yung intention ko dyan. Pero sa kabilang banda kasi as a consumer, nung nilaro na natin yung game, meron na tayong sariling take eh. 'Di ba? So, hindi ko rin alam. Pero yung sa ganun, Duckbird, dahil magja-jump ako dito sa mismong topic natin. Pag nagbibigay ka ba ng opinion sa mga bagay-bagay, katulad ito, nag-uusap tayo tungkol sa art or let's say sa anime na nire-review nyo or kahit sa anong topic man na mapag-uusapan, nag-iingat ka pa rin ba? Or mas malaya kang magpahayag ng opinion mo kasi meron kang barrier, which is si Duckbird? Magandang tanong yan. Kasi nung in-start ko nga yung Duckbird or bilang parang quote-unquote VTuber kasi hindi nga ako nakikita yung pagmumukha ko, mas feel kong kaya kong sabihin yung mga deep thoughts ko or ano nga ba to? Intrusive thoughts na hindi sinasabi ng mga tao sa public. Yun yung plano ko talaga yun eh. Kaya mas sinasabi ko talaga yung mga gusto ko sabihin kahit cancelable. Pero ngayong tumatagal-tagal na, parang kinakabahan na rin ako dahil nakikilala din yung Duckbird eh. Tapos kahit hindi siya yung mismong ako na yung taong behind Duckbird, natatakot na rin ako minsan na awayin nila yung yung Duckbird at saka yung Anime Angas kasi hindi na lang din ako yung involved hindi tulad nung simula. Kaya may mga pinoprotektahan na rin. Pero kapag naman siguro, kapag yung opinion lang, yung sariling opinion ko, tuloy-tuloy pa rin ako eh. May mga times na talaga na hindi talaga pwedeng sabihin in public eh. Kasi may mga tao talagang ikaw na yung titirahin pag may sinabi kang sobrang sama na kahit opinion mo lang yun, kahit walang
baka sabihin nila, walang kwenta opinion mo ganun. So, Totoo. yun, nag-iingat na rin ako sa ganun Lalo na yung no, kapag yung mga hot topics na parang pwede kang malibelan na, kunwari racist, homophobic, ano pa ba, mga ganyan, misogynist, etc. Yung mga ganyan. Nalibelan ka na ba na ganun? Natawag ka na ba na ganun? May isang beses, pero hindi naman ako na-labelan. Parang napaaway lang na pinagtatanggol mo pala Pero sa loob-loob ko naman, hindi ko naman pinagtatanggol. Parang opinion ko lang naman talaga yon na paano ko yung may ibang side pa. Yung ano ba pinag-usapan namin nun? Kasi pwede mo ba mabigyan ng context yun para may idea lang yung listeners? Sige. Kasi may isang episode, feel ko kilala din nyo sa Game Silog Show yon. Okay. Sino ba? Tatago ko ba yung name niya? Tinago na kasi niya yung name niya Pero kilala niya sa mga lang Gundam. Si Gundam, okay. Gets. Okay. Pinag-uusapan kasi namin yung Boku no Pico. Tapos sabi ko, so sigurado kilala na. Parang kasalanan ko pa yata yan. Boku no Pico na yung putang ina. Oo nga Pero sige, go. So pinag-uusapan ko lang namin yung, paano kung mali na ba yung ginagawa ng mga Boku no Pico? Baka naman meron talagang market yung Boku no Pico, mga ganun. Ginaganon ko lang. Pero siya, nainis siya talaga nun kasi ikaw may gusto manood so panoorin mo na yan. So, ayoko naman talagang panoorin. Yun, mga ganong type lang na di pa naman nakaka-cancel ng sobra. Sana naman hindi. Kasi yung online persona ko naman hindi naman sobrang tarantado din. May pagkabait pa rin. Oo. Yung online persona mo ba iba sa IRL? Kung same or kung may differences, pwede ka ba mag-cite ng para lang magkaroon ng idea kung gaano kalayo or kung hindi man malayo, kung same lang ba talaga siya? Halos yung napapansin ko sa online persona ko, mas open lang siya makipag-usap sa ibang tao kumpara sa sarili kong or sa sarili ko. Nahihiya pa rin kasi ako na makipag-usap openly. Kunwari, pag may kakausapin ako na lalapitan, may hiya pa rin factor Pero kapag ganito kasi parang may maskara ako. Persona. May persona talaga na mas madali ko kayo i-approach tapos hindi ako nahihiyang kasi kakausapin nyo lang, Pokemon lang naman Kaya nga nung mga times na sumasali ako sa Discord nyo nun, makapal talaga mukha ako nun dahil sino ba ako? Tapos sali-sali lang ako hanggang sa, yun, napapadalas na nga rin nun. Yun yung isa kong yun yung isa kong parang I can say na medyo torn ako kasi gets ko yung positive, gets ko yung parang na ibibigay na boost sa mga tao kapag may persona or parang merong avatar sa online, right? Pero sa kabilang banda, parang medyo nagkakaroon ako ng hindi sa parang hindi ako totally naniniwala, pero parang kaya mo ba talagang sabihin yan personal sa akin o kaya mo nasasabi yan o parang nagiging matapang ka sa bagay na yan dahil hindi ka accountable doon sa sinabi mo na. Kung accountable ka using that persona pero hindi ka accountable bilang yung totoong ikaw. Nagme-make sense ba? Sorry. Oo naman. Gets naman. So, kaya nga din ako tumatapang dahil parang hindi madadama yung pamilya ko or mga kilala ko. Mismong sarili ko, safe sa lahat ng sasabihin ko. Yun lang yung pinaka-gist niya talaga. Yun lang talaga yun Pero hindi mo ba siya nagagamit minsan sa pagiging, let's say, syempre hindi naman kita laging nakakasama or parang nakaka-interact, let's say, ng madalas. So, hindi ko rin alam kung paano yung galawan mo. Nakilala lang kita kapag nakakapag-Discord inuman tayo or pag tumatambay ka sa streams, etc. So, hindi ko alam yung parang totality kung ano si Duckbird. Pero minsan ba ginagamit mo yung pagiging anonymous mo para maging kupal? Gandang tanong yan. Nako.
Hindi ko kasi, dati kasi nung nag-start nga, hindi ko pa nire-reveal yung mga age ko, yung mga ganun, kung sa tagasan ako. Kasi ang sarap kasi maging anonymous talaga online eh. Pero unti-unti naman nare-reveal na. So, sinabi ko naman na 90s kids din ako, kaya nakaka-relate naman ako sa inyo din. Pero hindi ako Gen Z. So, nag-start din ako sa internet yung mga YM, mga ganun. Camfrag, mga ganun. Kaya, may mga account din talaga ako na troll, mga ganun, pang trip ng mga di ko trip, pagtripan, ganun. Siguro, ngayon, di ko alam kung uso pa rin yung mga trolls, pero feel ko meron pa rin, di ba? Meron pa rin. Meron pa rin nga. Ayun, dati lang. Ngayon naman parang hindi na ako nagtotroll na masyado. Nagmamature na eh. Pero nung nagtotroll ka, hindi pa si Duckbird yung gamit, no? May iba ka pang gamit? Syempre naman. Madami nga tayong, madami namang usernames talaga eh. Hindi ko napapangalanan yung mga iba-ibang, minsan nga, nagnanakaw pa ng ng picture ng ibang tao online, tapos gagamitin mo Facebook. Ginagamit mo ba yun ng pang scam ng mga tao, kunwari para pag babae ka, manghingi ka ng items kung naglalaro ng MMORPG, mga ganyan? Dati din, pero hindi ko ginagamit pang scam lang. Pang lang talaga, pag gusto kong makipag-away sa ibang tao, pangit mo naman eh. Pag-tripan mo yung picture na yan, di naman ako yan eh. Ano nga ganun. Mga ganong trip lang. Hindi ako magpapaka-ipokrito, pero ginawa ko din yan dati. Syempre, imagine niyo to guys, no? Feeling ko yung mga Gen Z hindi masyadong makaka-relate dito kasi parang lumaki na kayo na meron na kayong internet access eh. That time kasi nung sa amin, nung first time kong, yung literal na first time kong magkaroon ng access sa internet sa isang computer shop, para siyang talagang literal na open world. Yung first time makaranas ng ganun. Tapos, yun nga, pwede kang magkaroon ng persona, pwede kang magkaroon ng avatar, etc. Tapos, malaya kang masabi kung ano yung mga trip mo. Ganun din, kunwari sa YM, sa Camfrog, sa Friendster, meron kang mga ano tawag doon, dummy account. Sa Facebook wala na, parang medyo quote unquote matured na ako nung kasi college na ako noon. Nung sa Friendster kasi parang high school pa noon, ganyan. Tapos parang ang sarap lang din eh. Gets ko yung quote unquote power na meron ka kapag anonymous ka tapos makikipag-away ka kasi walang repercussions. Tama ba yung word? Walang repercussions sa'yo, unlike kapag kilala ka nila. Wala eh, putang ina, parang flip-tapan na yun, pwede nang madama yung pamilya mo, yung itsura mo, aasakin ka na ng mataba ka o pangu ka, ganyan, banlag ka naman, di ba, parang ganyan. Pero pag wala kang parang total na wala kang identity sa online, wala silang magagamit sa'yo to hurt you eh. So, gets ko din talaga. Kasi sa away nga din talaga, pag hindi ka na nananalo, maghahanap ka na lang ng part na doon ka mananalo eh. Pangit ka naman eh. Tapos titingnan mo yung itsura. Kaya, panalo pa rin. Pero sa ganun, panalo ka kasi hindi naman ikaw yun. Totoo. Gets. Hindi ko itatanong sa ito pero iaano ko din to. Kumbaga parang, hindi, kasi meron tayong mga topics na napag-usapan na hindi natin i-touch on, pero hindi siya related dito. Gusto ko lang magkaroon ng disclaimer pare kasi baka sabihin mo inano kita eh. Parang ano tawag dito, yung kinot off guard kita. Pero minsan ba ngayon dahil meron ka ng following, meron kang community, nakikilala yung Duckbird, hindi ba nagseselos yung totoong ikaw? Ito yung context na ito pare kung bakit ko natanong yun. Dati kasi, addict ako sa Kabal. MMORPG siya. I'm not sure kung familiar ka doon. Na-addict ako doon dati. Tapos medyo nakilala yung IGN ko na Ayekaru. Hindi siya sikat na malakas na character sa Kabal. Pero sikat siya na writer sa forums. Yung kung familiar ka or ibang listeners natin, merong tinatawag na fanfiction. So, nagsusulat ako ng fanfiction sa forums, tapos related siya sa Kabal, related siya sa real world, etc. Tapos maraming nagbabasa, ganyan. Tapos meron ako naging girlfriend doon. Medyo hindi maganda yung kinalabasan or yung ending kasi parang na-realize ko na ang nagustuhan nung babae is si Ayekaru. Hindi ako.
So kung nung naging kami na nagkakilala na kami, parang nagugulat siya na bakit iba ka doon sa nakilala kong Ayikaro. Yung pala kasi literal na in love siya bilang doon sa persona ko sa online sa Kabal. Pero hindi sa akin mismo kung ano talaga ako. Minsan may nangyayari bang ganun sa'yo na baka ang nagugustuhan nila si Duckbird hindi ikaw mismo? Hindi ko pa siya na-experience kasi yung pagka online persona ko naman, tinitake ko lang siya online. Yun kasi yung mahirap dun sa nangyari sa'yo nun. Yung nagkakabal. Kasi uso pa eyeball nun, yung mga ganun. Totoo. Ako kasi yung parang, yung way ko talaga dati pa, never ako nakikipag-meet ng eyeballs, mga ganun. Hindi talaga ako, wala akong tiwala sa mga taong nakikilala ko sa internet eh. Ganun talaga, masama talaga tingin ko sa internet ever since nung nagsimula kung ma-experience yung internet. Pero wala pa naman ako na-experience na sobrang samang nangyari sa akin. Natatakot lang talaga ako. Gets. Nabanggit mo parang na wala kang tiwala sa internet. Ngayon na meron ka ng community, nagbago ba yun? Merong onting pagbabago kasi yun sa small community, yun nga, Anime X Angas or Anime Angas, may mga nagiging ka-close na rin eh. Tsaka nagtitiwala na rin ako sa kanila na hindi nila i-reveal kung sino ako kasi... kilala ka nila? May one instance kasing nangyari sa Anime Angas na hindi ko kinaya. Okay lang ba share yun? May nag-pass away kasi kaming member recently. Tapos, parang ang pangit naman kung di ko puntahan yun. Kasi siya, active member siya nung fan din. So, nasira talaga agad yung ko dun. yung online persona ko dahil ayokong magpakita. Kaso, kailan pa nga ba? Yun yung nangyari eh. Kaya, may mga sa inner, yung mga unting mga nakakilala, may nakakita na rin sa akin. Kaya, pero titiwala naman sana ako sa kanila. Condolence pala pare, napakinggan ko din yung episode na yun. Hindi ko natatanong kung ano yung nangyari kasi baka masyadong maselan yan, pinaka-personal. Pero, so, paano ko ba i-articulate ito? Kasi meron akong naiisip na itanong sa'yo na related dun sa nabanggit mo kasi nag-ugat siya dun sa sinasabi mo or sa notion mo na wala kang tiwala sa internet, wala kang tiwala sa mga nakikilala mo sa internet. Kung ganun yung paniniwala mo, hindi mo ba naiisip na baka ganun din sila sa'yo? Or paano mo magigain yung trust nila kung ikaw mismo walang tiwala sa kanila? Ayan, matinding ang yun. Nung nag-start nga ako, di ako sa isip-isip ko, wala din makikinig sa akin kasi hindi nga ako relatable eh. Ano lang ako eh. Untrust. Di ako katiwa-tiwala ding tao. Pero nung pagtagal-tagal naman, unti-unti din nilang nakikilala yung online persona. Siguro, nagigets nila na ganito yung way ng pag-iisip ko. Di ko kayo pinagkakatiwalaan, hinahayaan ko lang kayo sa mga hilig nyo, ganun. Pero, in a way, nagugustuhan din nila eh. May mga ganun siguro talaga. Mga DJen. Mga DJen. Hindi naman. Joke lang. Pero siguro mga DJen nga. Pero, may naiintindihan nila kung bakit ganun na lang ako mag-isip. Siguro sa kakapakinig din hanggang sa hindi man sila nakaka-relate na gigets sila bakit ganyan pala, ganun. So, doon lang nagtuloy-tuloy na lang din. Pero hindi ko pa rin yun yung sinabi ko sa kanila noon na hindi ko kayo tinatratong friends, online friends. Tinatrato ko lang kayong parang online acquaintance or kahit stranger pa rin. Hindi pa rin totally bigay na bigay, may harang pa rin eh. Ewan ko kung gets nila. Minsan nagko-cause nga din siya ng drama na ba't ba ganito tong loko-loko na na to, Duckbird na to. Wala naman palang paki sa atin, ba't ba nandito pa yan? Ganun na lang tayo. Pero siguro nagugustuhan pa rin nila. Di ko na gets din sa kanila. Actually, ako
Ako personally nagigets ko kasi kung hindi ko gets kung hindi ko gets or hindi relatable, hindi ako makikinig ng podcast nyo. Kasi ako, I can consider myself na fan nung Anime Angas. O kung hindi man fan nung Anime Angas, fan ni Duckbird, fan mo. Kasi nakikinig ako Kumaga, yun nga yung weird doon kasi ako before as a consumer ng content, hindi talaga nag-resonate sa akin yung mga VTuber, hindi talaga nag-resonate kasi mas gusto ko yung nakikita ko yung mukha niya, nakikita ko yung mga cadence niya, yung mannerisms niya, kita ko yung mukha niya, kita ko yung pangalan niya kasi meron akong notion na tangina matapang lang tong magsalita kasi merong barrier na nagse-separate sa amin. Pero ngayon mas nagiging maluwag na ako and mas na-appreciate ko na rin and nagagets ko na rin. I think ganun din yung mga listeners mo kung bakit nag-i-stay pa rin sila. And siguro yung paano ko ba article ito? Ang isang challenge kasi na nakikita ko lang talaga is yung kapag tumatawid na. Meaning sige. Nahirapan ako paano i-article ito. Kasi kunwari yung ako, di ba kita ako, may camera ako, mayroon akong pangalan, ganyan. Yung mga nagiging part ng community, tinitreat ko sila as friends. Pero kasi yung sa akin, yung friendship kasi may iba't ibang tier. Kumbaga parang tier 1, tier 2, tier 3. Pero isang umbrella pa rin sila ng isang kaibigan. So, ganun ko siya tinitreat. Tapos yung mga online friends ko na yon, the only way na, for me personally, tatawid sila doon sa I can consider na talagang close friends or matalik na kaibigan is kapag nagkaroon na kami ng interaction ng personal. Yun yung sa akin naman. Kasi parang gaya ng nababanggit natin na pag-uusapan natin kanina, meron talagang barrier itong ginagalawan natin tong internet, right? And meron tayong mga tinatago or parang meron tayong mga inhibitions na hindi natin pinapakita kasi most likely baka pag pinakita natin hindi tayo matatanggap. May ganun Ako personally meron akong ganung notion Pero kapag nagkaroon na ng jamming ng personal, I think ikaw nayaya ka before merong Christmas party, right? Ewan ko, di ba? So, meron mga ganun. And pag ewan ko, sa akin lang to hindi ko sinasabi na dapat ganun ka din o dapat ganun din yung ibang tao. Kapag meron ng personal interaction, kapag nakita ko na ng personal, yun yung malaki ang chance na talagang kaibigan ko na to talaga. Hindi lang siya quote-unquote online friend. Ngayon ang tanong ko sa'yo pare, dahil hindi ka pa rin naman din talaga open sa ganong klaseng relationship, more on online pa rin, kahit ganun ba yung setup nyo, meron na talagang tumatawid na matuturing mo na hindi kaibigan na to, hindi lang to acquaintance? May mga paunti-unti kasi nga yun nakwento nga may mga nami-meet din naman ako na online. Kaso din siguro personal ko na lang din to yung personal ba tawag dito, yung parang way of life ko na hindi ko kahit na-meet kita online, pag tingin ko sa'yo, kupal ka o hindi pa rin kita totally, hindi pa rin kita ituturing na friend. Hanggang sa, siguro naging, onti lang kasi, friends ko talaga in real life. Mga bilang ng daliri. Kasama ba si Toto doon? Si Toto. Isa na siya doon. So, yung mga susunod, yung kahit yung mga nakaklase ko dati, hindi ko din sila masyadong naging friend As in, lang, ngayon nga, tingin ko na lang din sa kanila, acquaintance na lang Kahit yung mga friends ko sa Facebook, hindi ko na rin sila friend. Pero, siguro kapag, pag yun nga, na-meet, tapos, naka-vibe, yung vibe check naman yung, dyan yung halaga may mga natuturing din ako friend, pero meron din yung na-meet ko nga, tapos, hindi pa rin okay lang sa vibe pero hindi ko parang hindi nakama to. Hindi para 'di ba may tier ka nga sinasabi. Hindi ko isasakay ito sa sa crew ko. Sa na lang siguro siya sa yung kay Luffy na yung grand nga ba? Yung fleet, pirate? yung fleet. Doon na lang sila sa ibang fleet na sumakay. Basta yung 10 na straw hat nakama sa straw hat. Sila lang. Pero yung iba, doon na lang siguro sa
Gets. Split na lang. And I think that's fair. Kasi I think parang correct me if I'm wrong and kayo din sa mga nakikinig na minsan kasi masakit siyang tanggapin na ay putang ina ganito lang yung tingin sa akin ni Jazz or ganito lang yung tingin sa akin ni Duckbird. Hindi siya parang kabawasan sa pagkatao mo or parang yung trato ko sa'yo. It's more on doon sa gaano kalalim yung pinagsamahan, especially yung sa akin. Kasi kung hindi naman pwedeng automatic tangina ride or die kita kagad or lahat ng kumaga parang willing akong tumanggap ng bala para sa hindi naman kagad ganoon parang natetest 'yon ng mga experiences, past experiences ng time, etc. Parang ganyan. Pero itatawid ko siya doon sa napakinggan ko din sa'yo sa isang podcast mo na meron kang sinabi na minsan yung kaibigan hindi sa matatato mo siyang kaibigan or marirealize mo na kaibigan to or malalim yung pinagsamahan kahit mabilis lang versus dun sa matagal ng kasama pero parang hindi naman ganun ka-deep yung relationship namin. Kakat nga din sana kita pero yun, salamat. Siningit mo na rin kagad yun. May mga ganun may mga ganun talagang tao na yung tipong first time mo ma-meet pero grabe, ayos kasama to May ganong feeling na kapag unang beses nyo mag-usap pa lang na parang gusto ko ba uling balikan to na okay to Siguro ganun yung na-feel ni Luffy kay Zoro nung una nilang nag-usap na totoo. Papasok ko kagad to. I-relate ko na lang din. Siguro din nung una ko napakinggan yung podcast nyo, Idol. Putang ina mo gago. Pero totoo naman kasi siguro din yun din na feel nung iba mong listeners dito na unang pagkadinig nila, okay to na naiintindihan ko to. Vibe check pa lang dun sa pagpapakinig ko sa'yo, okay na Kaya yun, nag-stay na rin ako sa pagsakay dito. The game selection. Pasakay na lang din. Pasakay na lang. Nakalimutan ko tuloy yung transition ko. Meron akong magpipivot ako ng konti pare. Hindi to related na dun sa topic natin pero kasi gamer ka and meron ka din podcast about anime so most likely fan ka din ng anime. That's parang captain obvious. Pero lagi mo sinasabi na hindi ka naman din ganun ka hardcore, right? Kadalasan parang ang pinaka-favorite nyo is shonen, mga ganyan-ganyan. So sa tanong to, kung okay lang malaman, mamamatay ka na pare. Imagine mo mamamatay ka na. Nasa deathbed ka. Ang hirap. Isang buwan. So, meron kang pwedeng panoorin i-marathon sa loob ng isang buwan. Tapos yung another, so let's say total of 2 months. Yung isa naman isang buwan para sa video games. Ano yung game na lalaroin mo for that 1 month? Tapos yung isa naman, anong anime yung papanoorin mo? Or anong mga anime yung papanoorin mo sa isang buwan bago ka mamatay? Napakahirap naman ng tanong na yan. Hindi ako naka-ready dyan. Sorry. Isang buwan pa. Sa isang buwan, na dami ko pa rin malalaro nun Pwede bang hindi ko tatapusin? Okay lang. Okay lang, Pero ano yung sa tingin mo yung parang malilist mo o yung parang magiging priority mo na subukan na laruin matapos man o hindi? Sa game siguro. Ano ba maganda unahin? Game o anime? Game muna tayo. Game, bale. JRPG din. Okay. Yun relate. Siguro yung mga, natapos ko na rin kasi yung mga luma Kaya kung 1 month to live na lang ako, parang ayoko na din balikan yung natapos ko na kahit nostalgia factor na. Siguro kung naman yung latest. So sakto, FF16 siguro, di ko pa nalalaro Congrats pala, may PS5 ka na. Oo nga Ay, pwede mo sabihin yun? Oo, okay lang. Okay, Pinost ko naman PS5. Okay, sige. Nga pala. First owner sa Pinas. Totoo ba? Totoo ba na first owner ka? Hindi ko alam Hindi naman, pero hinart ko na lang may mga wala, hindi pa siya release sa Pinas Yung okay. So parang may halong unting yabang tsaka sarcasm na rin, no? Doon sa mga tao na ganun. Okay, gets. Okay. Ayun, yung mga latest na siguro. Mostly JRPGs. Mga bago na lang. Ayoko nang balikan yung luma Pero yung Tales siguro, Tales series. Kasi hindi ko pa natatapos siya. Kaso tagal, di ko yata kakayanin ng 1 month tapusin lahat yung mga Hindi ka magte-Tekken? Surprise ako hindi mo nabanggit Tekken kasi Tekken yung main game mo.
Hindi kasi talaga yun yung main game ko eh. Ano lang yun eh. Awakening ko lang din yun eh. Nagka-awakening lang ako na gusto ko sumali dun sa mga panlaban. Okay. Kaso ayoko kasing, kung 1 month to live na lang ako. Ang Tekken kasi ang stressful niya. Mas maaga pa akong matigok niyan kung nagte-Tekken ako. Nakakapagod kasi siya eh. Gets. Gusto ko relax lang mga JRPG. Pero kung Tekken, kung buhay na buhay pa, kung lively pa siguro ako, yun yung lalaruin ko. Yun yung ano niya. Gets. Kung sa anime naman pare, ano yung sa tingin mong papanoorin mo? Anime naman, siguro. Hindi ka no? Ayaw mong paalipin sa nostalgia, no? Oo. Mostly gusto ko pinapanood talaga mga bago na eh. Ayoko na din binabalikan hanggat maaari. Hanggat naaalala ko pa. Pero ayun, kakatapos lang ng Attack on Titan eh. Natapos ko na. So yung mga hindi na siguro natatapos, sana sa 1 month na lang na yun siguro matapos na yung One Piece. One Piece, no? Kasi actually, bago ko kasi naisip yung tanong na to, actually pumasok lang sa isip ko. Parang ang sarap kasing, paano ka ba articulate na nahihirapan ako. Nung nakaraan kasi, I'm not sure kung ganito rin kayo. I think meron din mga tao na ganito. Kunwari, hindi na, pare, ano na ako eh, alipin na ako ng technology. Hindi ko na kayang kumain ng walang YouTube. Yung literal na unang subo ko, bago ko sumubo ng pagkain ko, kailangan meron na nagpe-play na something sa YouTube or sa Netflix. Tapos, gutom na ako. Gusto ko nang sumubo, pero tinitiis ko talaga, kailangan may ma-play ako, sa Netflix. Tapos, ang napili ko, super random, Ghost Fighter. Tapos, pinili ko yung laban ni Eugene Shanito Guru. So, wala lang. Tapos, kumain na ako. Wala lang. Parang... Basta may nagpe-play lang. May nagpe-play lang. And sabi ko, parang naisip ko rin na kung mamamatay ako, nasa deathbed ako, feeling ko imamarathon ko ulit yung yung Ghost Fighter. Kasi, yun nga, I think siguro alipin ako ng nostalgia. Gusto kong balikan yung moment na gano'n, nung bata ako. Kaya, habang namamatay na ako, habang habang nawawala na yung energy ko, kumbaga parang yun yung last memory. Anyway, maliban doon pare, ano yung mga sa tingin mo na gusto mong panoorin na anime maliban sa One Piece? Wala kang babalikan, 'di ba? Ano yung mga bago? Wala Ito na. Hunter din. Mga kailangan matapos siguro bago ako matigok nga eh. Yung mga gusto kong malaman yung katapusan eh. Pero alam ko ni-reveal na daw yung ending. Totoo ba yun? Hindi ko binasa kasi parang manga panel lang din yung itsura niya. Oo, hindi naman ako nagbabasa din ng manga. Kaya hindi ko na din pinakialaman. Mga mostly shonen nga. Ano pa bang kailangan ko malaman ngayon? Kahit siguro Jujutsu, kahit di na. Nanood ka ba ng Black Clover? Hindi ko pa nababalikan. Napanood ko siya nung hanggang tournament arc yata niya. That's... Ito talaga yan. Bleach pala yun. Hindi ko pa natatapos eh. Yun, hinintay ko pa yun Hinintay ko pa ma-animate yun. Bago, alam ko 10 years siya nawala pero bumalik po, nagkaroon ulit ng anime. So yun, papanoorin ko pa yun. Maganda pa ba siya? Parang sinubukan ko siyang panoorin. Siguro wala pa lang ako sa tamang headspace. Pero baka babalikan ko din. Hindi pa siya ulit nagki-click sa akin. Ano yung lumang Bleach ba? Hindi, yung bago, yung 1,000 blood keme. Ayun, nagagandaan ako dun. Yung kumpara doon sa lumang Bleach, mas ma-action na to eh, tsaka mas madugo. Mas mature nga yata. Nahirapan lang kasi ako pag yung, paano ko ba explain to? May mga bagay talaga na pag na-spoil ako, nagiging reason siya para ma-hype ako na panoorin yung isang bagay, isang anime, ganyan. Pero dito kasi, yung nung una, let's say nung unang Bleach, ang isang curiosity ko dun is yung Sanpakto ni Kenpachi. Parang hindi ko alam kung ano yun, kung meron ba siyang bangkay, ganyan. I think dito sa na 'di ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa yata. May ni-reveal na. Pero tutuloy pa next year. Yun lang. Pero yun, anyway, mag-proceed ako dito sa isang comment ni Macy kasi nag-post ako ng parang thread. Every episode kasi nagpo-post ako ng thread sa Patreon para kung sakaling meron silang gustong insights, tanong, etc. Sabi ni Macy Tambalyaras dito ng Backlog na naman Budolcast, sabi niya, positive side ng anonymity. Ano to? Anonymity.
sa internet, walang bias sa'yo because of your background. Good or bad impression man, solely dahil ito sa actions mo. Anong thoughts mo dun, para? Totoo naman. Yun nga eh. Yun na rin pinag-uusapan nga natin ngayon na ang tapang-tapang. Ako, ang tapang ko talaga dahil ano ako eh. Duckbird lang ako eh. Pero sa kabilang banda kasi parang, I mean, gets ko yun. Mapanghusga kasi yung mundo ng internet. Minsan nga parang gusto kong sabihin, parang good morning, sino nga aawayin natin ngayon? Parang, ewan ko parang hindi mo magawa. Parang laging, paano ba explain to? Parang hindi ko sinasabi na lahat, pero may mga tao or parang merong population ng tao sa internet na laging ready mang-cancel or parang they are actively looking for someone na i-cancel. Kunwari, ito, merong isang personality na, hindi, naantayin ko lang to, magkamali lang isa to, putang ina-cancel to. Yung ganun, may mga ganun. May mga ganun, no? And, sige, sorry, tatap, go. Sige lang. Kaso, yun nga yung nakakatuwa doon eh. Ba't nga ba ako natatakot ma-cancel din? Ang onti lang naman nung nakikinig. Kumpara na lang dun sa mga may 1 million followers na ganun. Yun talaga sobrang ingat na. Kaya ako, mas maliit pa ako sa isla. Mas maliit lang talaga. Mas maliit pa sa barangay. Ganun. Tapos natatakot pa rin ako. Kasi may kasi yung public view nga talagang hindi mo alam kung kailan sila aatake. Na may episode nga din kami doon sa Anime Angas na may gines kami. Hindi naman nila pinakinggan yung ano nga ba yun, yung naka-ahigaw jacket. Tapos kami pa yung inaway nung mga nakakita nung post. Hindi naman kasi sila nakinig. Mga ganun. So, saan usually nangyayari yung ganun? Yung, kasi, paano ba? Never ko pa siya na-experience yung away literal. Ang parang ang pinaka-same lang na vibe na medyo quote-unquote away is nung meron akong gines na streamer, tapos ang topic namin about JRPG, nag-comment siya sa akin na parang sinasabi na, bakit nyo gine-guest yan? Hindi ba kayo hindi ba kayo nag-research about sa guest nyo? Hindi mo ba alam na nag-i-stream yan ng recorded videos, mga ganyan-ganyan? Tapos parang nag-comment ako sa kanya and naka-ano rin kasi siya on brand, related rin sa topic natin, nakatawag dito yung parang dummy account din. Nakatago din. So nag-comment ako sa kanya, sabi ko sa kanya parang di ko na maalala yung verbatim, pero sabi ko hindi yun makakatigil sa akin sa pag-guest dun sa tao kasi iba naman yung topic namin, iba yung pinag-usapan namin. Kung ano man yung issue nyo sa isa't isa or sa grupo na ginagalawan nyo, labas na ako dun. Hindi yun yung intention ko. And gusto ko rin kasi magkaroon ng vibe or gusto ko magkaroon ng notion na sa TGS or sa podcast man lang is welcome lahat ng tao kahit sino. Kung sakaling nga meron akong option na interviewin si Hitler, gusto ko siyang maging guest. Kasi parang feeling ko kasi yung ibang tao, ang tingin nila pag nag-guest ako ng OLATs is binibigyan ko sila ng platform na i-promote kung ano man yung mga maling views nila. Ako kasi ang headspace ko doon, ang mindset ko doon is hindi naman bobo yung mga listeners eh. May sariling pag-iisip yan eh. Kung ano yung sa tingin nilang mali, bakit nila susundin yun? Kumbaga parang ganun. Pero sa kabilang banda, gets ko rin naman na may quote-unquote influence. Gaya ng, siguro okay lang sabihin to kasi open naman tayo. Sige. Pwede ba sabihin yung isang episode na tungkol sa isang console? Sige lang. Ano ba? Okay. Di ba para... Tuloy ko lang. Okay. Meron kasi kami nagawa ng isang episode na I think ito yung isa sa masasabi kong pinagsisihan ko kasi feeling ko parang nagkulang ako. Hindi ko siya masyadong napukpok, hindi ako nakapagtanong ng mga hard-hitting questions. Nag-guess sa amin si PXP. So, parang gets naman na merong bad na reviews about dun sa tao, meron din namang good. So, parang RNG na kung nagpagawa ka doon tapos mayroon kang bad experience, kung nagpagawa ka doon meron ding good, etc. Pero it doesn't mean na parang kung may maganda kang experience doon, it doesn't mean na i-invalidate mo yung merong mga bad experience na nagpagawa sa kanya, right? Pero habang pinapakinggan ko yun, oo nga, no, parang hindi ko siya masyadong natanong about it.
So, I think yun yung pinaka olats na isang episode na I think pinagsisihan ko. Pero then again, may tiwala naman ako sa listeners, may tiwala naman ako sa tao. Kumbaga parang hindi naman tayo bata dito. Para hindi nyo kayang i-discern kung ano yung tama sa mali or kung ano yung take nyo sa ginagawa ko. Kasi kagaya mo, sorry, dumadaldal ako. Sige lang. Gusto ko din yung gusto ko din yung magiging malaya ako sa sasabihin ko. Pwede nyo akong i-correct kung mali man yung sinabi ko. Pero yun pa rin yun. Kunwari, against ako sa piracy. Super against ako sa piracy. Kahit sabihin mong lumang game na yan, basta available siya sa storefront, meaning available sa PSN Store, available siya sa Steam, etc. Hindi ko ipipirata yan. Kahit sabihin nyo pa na wala nang kinikita yung mga developers yan, etc. Hindi ko susuportahan yun. Yung nauuso ngayon na Abernic, yung mga Unburnic, against ako doon. Pero hindi ko sasabihin sa'yo na wag kang bumili nun or parang hindi ka na welcome sa community kasi nag-emulator ka. Hindi ganun. Pero it doesn't mean rin na hindi ko i-express yung hindi ko pagkagusto sa piracy or sa emulators, etc. So, meron ka bang ganun? Meron ka bang parang let's say understanding or relationship sa mga listeners mo na welcome kayo dito regardless kung anong paniniwala mo, kung anong opinion mo, mag-disagree ka man sa akin o hindi, welcome ka pa rin dito. At sa kabilang banda, ano yung thin line na magsiseparate na hindi, putang ina, out ka dito, kupal ka? Yung sa out, kupal, wala. Feel, yung, parang pinagbasihan ko talaga yung paggawa ko nung podcast tsaka nung Discord server ng Anime Angas dito sa Gamesilog. Kaya anything goes. Kahit sino, kahit tarantado, kahit kung sino man yan, hindi nyo trip, welcome. Kahit nakapatay na. Ewan ko, hindi ko alam talaga kung sino pa. Bawal. Parang doon ko yata idodraw yung line. kung rapist ka o ano. Lalo na kung proven. Ewan ko, hindi ko pa naisip sa ganong linya. Hindi ko pa naisip sa ganong linya. Pero parang ang number one ko lang na rule is huwag kang maging kupal sa kapwa mo na kunwari, may opinion ka na nagdi-disagree ka tapos ina-ad hominem mo na siya. Kasi pwede naman kayo mag-disagree na healthy eh. Di ba parang magiging matured ka dun sa away nyo o sa discussion nyo na hindi kayo magsisigawan or magsasabihin na pangit ka naman eh. Yung parang ganyan. Sige. Go. Ako muna. Meron kasing one time nga na ganun. Kasi Discord server nga kami. So, may mga sumasaling random people na hindi naman talaga nakikinig ng podcast. Ano lang talaga siya. Server, community, ganun. May mga sumasaling mga troll, mga iba pag-iisip. Mga Gen Z na. The Gen Z. Na galing na. Galing na The Gen Z. Wala talaga. Pero ang tingin ko sa kanila, yung pag-iisip ko kasi hindi ko sila ikikik kahit napaka-kupal na rin. Hayaan mo na lang silang mag-leave or mag-mute, ganun. So, pag tagal-tagal naman, ine-entertain pa rin naman nila kahit napaka-tarantado ng tao. Pero nung dulo din, umalis din siya dahil wala nang pumapansin sa kanya eh. Yun lang naman yung mga KSP lang din kasi minsan yung ibang troll. Kasi, na-experience ko din naman maging troll, ganun. O kasi parang invigorating kapag troll ka tapos nabibigyan ka ng attention, right? Yung parang nakikita mo na naapektuhan siya dun sa ginagawa natin. Pero pag di mo sila pinansin, doon na nga sila, wala na silang nakakatuwa, alis na lang, ganun na lang sila. Totoo. Balik ako dun sa community mo, pare. And I'm not sure I can't recall kasi makakalimutin na ako. Pero naniniwala ka ba na meron ka ng online responsibility or social responsibility sa community mo? Dahil meron ng mga naniniwala sa'yo at meron ka ng impluwensya? Ito nakakatuwa dyan. Sa akin siguro, pinapabayaan ko pa rin talaga sila eh. Kaya may onting feel sa akin na may responsible ako bilang ako nga yung gumawa nung server, ako gumawa nung Anime Angas, ganun. Pero sa huli, sa isip, sinabi ko din sa kanila to na hindi naman to daycare center, hindi to
Di kayo alagain dito. Kailangan maging mature din kayo para maging sa internet. Kasi nagko-cause din ng drama yung mga ganun eh. Yung tipong, na basta may mga, pag online talaga, may online drama din minsan eh. Yun nga na-experience ko. Hindi naman ako damay, pero sila yung nag-aaway. Gusto nila ako yung pumagitna dahil ako nga yung owner, server, maker, parang ganun. Pero sinasabi ko sa kanila, malaki na kayo, bahala na kayo. Yung ginagawa ko. Hindi ka nag-mediate sa kanila kung sakaling may mga ganun drama? Minsan, pero sa huli, ang sinasabi ko kasi, isipin nyo ako'y sikat, di ba? Feeling sikat eh. Kuwari, sila Alodia ba? Or basta, mga big time na content creator, ganun. Sila pa ba kuwari, nag-away yung mga fans ni Alodia. Tingin nyo si Alodia pa ba papagitna dun sa away bata o kung man pinag-aawayan nyo? Siyempre, ako bilang, nandito lang ako dahil ako yung gumawa or basta nandito ako. Huwag nyo na pasakitin yung ulo ko sa mga ganyang bagay. Ang na lang ginagawa ko dito para pasayahin lang kayo, mga ganun. Yung drama eh. Pero yun talaga eh. Yun lang, yung main purpose lang talaga. Huwag tayong malalayo dun sa kung bakit may anime angas or bakit may Duckbird. Para lang naman magkatuwaan lang kung nag-aaway-aaway ng ganyan. Yung mga ganun lang. hindi tayo mag-verbatim or hindi tayo mag-share siguro ng mismong story. Kasi I mean personal 'yon, pero gusto ko lang din itawid tong talking point na to. Before kasi same din eh. Gusto ko lang gawin kung ano yung ginagawa ko. Masaya ako dito eh. Kumbaga, regardless kung magustuhan o hindi, etc. Ganyan. Pero, habang tumatagal, may mga mag-PPM, merong mga mag-reach out sa'yo na magti-thank you. Tapos, hindi mo kayang tanggapin na, putang ina, meron pala akong nagawa para dito sa tao na to. Dumadaldal lang naman ako about video games. Merong mga messages na, let's say, nakatulong ka sa mental health ko, nakatulong ka nung time na may pinagdadaanan ako, etc. Kasi, tanggapin man natin o hindi, i-admit man natin o hindi natin pwedeng i-underestimate kung ano yung nagagawa natin dun sa mga nakikinig sa atin eh. Diba? Labas na tayo dun eh. Meron tayong kinreate, pinakinggan nila, labas tayo doon sa kung anong nararamdaman nila habang pinapakinggan tayo at kung ano yung naging epekto noon sa kanila. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng i-deny yun eh. Hindi rin natin pwedeng i-deny na wala tayo quote-unquote bigat or weight sa buhay nila. Kahit sabihin natin na gusto lang naman nating mag-entertain. Kasi yung entertainment na yun, hindi natin alam, baka yung isang episode na yun yung sumagip sa kanila. Sorry, nagiging madrama ako okay lang. Di ba, parang hindi natin alam yun eh. Kasi ganun din ako before as a consumer eh. Merong mga content creators na putang na super down ako, pero nung nanood ako ng content na to, na-uplift ako. And hindi rin naman siguro sa pagbubuhat ng bangko natin, meron ding ganun tao na nag-reach out sa atin na hindi natin expected na, tangina meron palang gantong epekto. Ang tanong ko sa'yo pare, paano mo ina-handle yun? Kasi meron tayong sariling demons, meron tayong sariling problema, personal, online, etc. Pero minsan, hindi natin sila pwedeng i-deny eh. Ako personally, hindi ko sila pwedeng i-deny or hindi ko sila pwedeng itaboy. Kasi yun na yung naging byproduct nung ginagawa ko or ginagawa natin eh. Pag kung may mga nag-PPM ng ganun or na-appreciate yung mga ginagawa ko, syempre, ang nire-reply ko naman, thank you din ako. Tsaka nagugulat din nga ako dahil may naapektuhan nga din pala tayo kahit paunti-unti. Ibang feeling din siya. Masarap sa pakiramdam sa totoo lang. Hindi ko naman sila dinay eh. Natutuwa pa nga ako lalo dahil parang may mga natatouch pala akong mga puso kahit katarantaduhan lang yung sinasabi ko. May mga oras din na yun, nakakatulong din pala ako sa iba. Kaya nakakatuwang ipagpatuloy kahit may Pero
kung kuwari ako naman mismo sa sarili ko yung down ako, ayoko din pakita sa kanila most of the time. Kasi syempre madadamay sila kung ano yung nararamdaman ko. Or kung masama talaga, bad trip ako sa buhay, ganun. Ayoko din pakita kasi may mga nakakahawa na rin yung vibe or yung energy mo nga sa audience mo. Kaya as much as possible, hindi ko din talaga ginagawa yun. I think yun yung pinagkaiba natin. Kasi ako personally, bilang nakikinig ng podcast mo, alam ko na wasak ka nun, pero yun yung pinaka gusto kong episode. Yung isang episode mo na nag-record ka ng wasak ka. Hindi dahil parang na-enjoy ko na wasak ka, pero oo Oo nga eh. Lalo na siguro dahil hindi ka kilala bilang ikaw, dahil kilala ka bilang Duckbird, tapos etong moment na to, nakitaan ka ng pagiging raw. Na-appreciate ko yon bilang listener, bilang quote-unquote fan na nakikinig sa Anime Angas. Hindi ko sinasabi na gawin mo yon palagi na parang ina. pero gets mo, parang yun yung ang ganda nun as a listener na grounded tong tao na to. Meaning hindi siya parang kasi kasi ang problema ko kasi sa mga content creator ngayon na talagang parang merong nagse-separate sa aming dalawa, kaya hindi ako makatagal minsan kunwari mga streamers or mga content creators sa YouTube etc. na parang though gets ko may business side pa rin talaga. Ako nga ngayon bilang content creator na tinitingnan ko na siya as a business, passion and business. Pero yung iba kasi na nakikita ko, parang Lods, parang numbers lang ako sa'yo, parang ganyan, na hindi siya relatable, hindi ko nakikita yung pagiging raw mo, pagiging tao mo, yung personality mo, etc. So, na-appreciate ko yung episode na yun. Hindi ko na din, kung ano man, hindi ko na rin kasi talaga kinaya, parang wala akong makausap nung time na yun, kaya na-record ko. Pero paunti-unti din naman nga sa sarili ko, nag-share na rin ako paunti-unti ng about yung real ako. Kasi hindi mo din maiwasan eh. Tsaka mas nakaka-relate din talaga yung mga tao pag tao naman eh. Tao sa tao naman eh. Yun naman yung mahalaga dun eh. Kaya nga anime. Mga Pinoy. Pero isa pang question siguro, darating ba sa tingin mo yung punto na paano ba articulate? Nahirapan akong i-articulate eh. Kasi, syempre, meron kang sariling style, meron kang sariling goal, meron kang sariling personality, meron kang sariling brand, quote-unquote. Pero maliban sa pagiging content creator, quote-unquote content creator, sabi mo late bloomer ka rin bilang sa Tekken, right? Parang nako-combine na yung dalawang mundo eh. And 'di ba ang challenge kasi dito as an outsider, kapag competitive player ka, hindi I'm not sure, parang feeling ko hindi pwedeng Duckbird ka lang eh. Meron kang 'di ba, meron kang i-represent na bilang ikaw, lalo na kung gusto mo talaga maging career yan or careerin yan. Paano 'yun? Paano mo i-handle kung sakaling let's say dumating yung punto na talagang super lupit mo na Tekken player or competitive player? I-give up mo ba yung persona mo para doon sa isang bagay na yon, or mas lalamang sa'yo na hindi ko gagawin yan kasi mawawala yung pagiging anonymous ko? Yung nung ini-start ko nga yung Anime Angas na, hindi pa yung Duckbird na name yung ginamit ko eh. Ano pa eh? Bernard pa eh. Sino si Bernard? Pangalan mo ba yan? Ibang ano yun. Yung bantay ng computer shop namin dati. Kalang pangalan mo mismo. Pero hindi ko pa kasi alam kung sino yung gagamitin ko. Tapos naisip ko, Duckbird na lang nga din. Combine ko na yung gaming career. Or hindi naman career. Para ano lang naman talaga siya. Competitive something. Ang nangyayari ngayon, nagko-combine na nga rin na tipong pag lumalabas ako sa mga Tekken tournaments, ganun, nalalaman din nila na, uy, si Duckbird to. Pero sa kabilang banda, hindi naman alam din nung isang community na hindi naman sila involved dun sa Tekken. Kaya hindi pa rin nila alam. Pero ngayon nga, nagme-merge na eh.
So, nahuhuli na rin nila na, ayun, yung sumasali. So, feel ko, pag tagal-tagal pa nito, kung magtutuloy-tuloy man, mare-reveal na rin na ako talaga to. At medyo nakakalungkot niya na wala na akong pagtataguan. Pero, sa ano kasi, yung mga esports scene talaga, yung IGN na ginagamit nila, hindi na, yun nga napapansin ko, wala namang esports player na anonymous eh. Lahat even na eh. Pero meron daw yatang isa na nagtatakip ng muka. Nakalimutan ko kung sino eh. Na kahit esports player siya, tinatakpan pa rin niya yung mukha niya. Kaso, di na siguro ako magaganon kasi may mga goals naman nga tayo. Hindi naman siguro, ang feel ko naman, hindi naman aabot ng yung sobrang laking worldwide, mga ganun na. Siguro maliliit pa rin naman. Kaya tatanggapin ko na lang din kahit malaman nila. Kahit pa paano konti pa rin naman compared sa yung napakalaking yung buong Pilipinas kilala ka na. Kasi yun parang hindi ko kayang din yun eh. Hindi ko kayang yung fame na ganun, yung tipong sobrang dami na nakakakilala sa'yo, level. Technically, gusto ko sumikat as Duckbird, hindi yung as yung sarili ko. Ganun yung ko eh. Ewan ko, nagme-make sense pero siguro nagme-make sense siya, pero meron akong, I think napag-usapan natin to sa isang episode ng topic. I'm not sure kung maalala mo pa, na ang notion ko sa mga taong competitive is ma-recognize sila bilang sila. Kumbaga, parang as an outsider, bilang hindi naman involved doon sa ginagalawan na, let's say, sa basketball, sa sports, or sa esports. Kumbaga, parang napakaliit ng population or napaka-rare na gusto mong na competitive ka and merong recognition, etc. Tapos hindi mare-recognize ikaw mismo. Mare-recognize is yung IGN mo. So doon ako doon ako parang hindi rin nag-agree kung sakaling gusto mo man or parang goal mo man na maging competitive or parang maging sikat technically. Pero ang gusto mong sumikat is si Duckbird, hindi bilang ikaw. Kasi parang meron siyang nagko-contrast yung pagiging competitive eh. Diba? Parang, anong thoughts mo doon? Magkaiba kasi depende kasi sa goal mo talaga yun eh. Yung goal ko naman kasi dun sa Tekken, hindi yung para sumikat or para maging, kilalang malakas na player. Siguro, ewan ko lang sa mga lahat ng pro players ha. Kasi may mga pro players kasi ng mga binabayaran, ganun. Binabayaran. I mean, sponsored. Okay. Ganun, mga ganun. Ako hindi naman ako sponsored. Hindi naman ako technically na esports pro player. Ano lang talaga din ako. Sumasali lang doon sa competition. Pero ang goal ko naman kasi talaga lang para manalo or para may patunayan na kaya kong ipanalo to. Kasi mahirap siya, sa totoo lang yung sa mga tournament scenes, mahirap manalo kahit mag first place lang eh. Or mag top 8 lang. Gusto ko lang, yung pagsasali ko dun sa mga tournament, ano ba tawag dito? Parang self-pleasure lang or parang gusto ko lang talaga patunayan na kaya ko to. Pero hindi ko pa napapatunayan. Hindi ko siya ginagawa para sumikat, para kasi kung gusto kong gumaling talaga dun sa isang esports game or kung ano mang game yan, mag-ML lang ako or ibang game. ML. Kaya kung pagkakita. Ganun. Kung bibigyan ka ng pagkakataon or ng parang matutupad yung isang mong wish, kasi sabi mo technically gusto mong sumikat eh. Bibigyan ka ng wish ni Genie. Pwedeng sumikat yung pagiging Tekken player mo o pagiging podcaster mo, anong pipiliin mo? Siguro sa na lang. Mas natutuwa ako doon sa podcasting. My guy. Yun eh. Ibang level yun eh. Parang mas ako doon eh. Mas free ako doon kumpara sa yung isang side nga kasi competitive side lang naman yun eh. Kasi doon nga nakwento ko na late bloomer ako. Iniisip ko kasi paano kung dati sumali ako? Siguro naman kaya ko talunin to dati eh. Ngayon late na. Gusto ko ring patunayan na kahit late ako, kaya ko pa ring manalo pero hindi ko pa mapatunayan eh. Ang hirap eh. Kasi mga new generation natin mas magagaling na rin talaga sila. Usually as an outsider, parang nakikita ko din kasi may mga kaibigan ako na nag-ML ganyan, parang tapos may mga content creators, meron din mga pro ganyan. Laging may notion na
kaya ko naman talunin yan eh. Kahit yung normal na tapos biglang parang ang context is hindi nila alam kung gaano kalaki yung gap ng normal na player versus sa pro. Ngayon na ikaw kahit papaano meron kang idea, pwede mo bang i-explain kung gaano kalaki yung gap ng pro scene sa ating mga casual players lang? Magkaiba kasi sa Tekken Idol. May Sige, kung kayo ma-explain. May ibang feeling kasi sa Tekken kumpara sa or fighting game kumpara sa ibang pro scene ng mga MOBA, Mobile Legends, yung mga team sport, team esports kumpara sa Tekken. Sa Tekken kasi may chance ka, as in mostly sa yung tournament scene doon, madalas may upset na nangyayari. Ano ibig sabihin nun? Parang underdog ka tas matatalo mo yung yung parang kasi yung seeding sa kanya hindi siya by kuwari yung pinakamalakas na player kakalabanin yung pinakamahina ganun, random ang nangyayari. At so isipin mo kuwari 100 players yung naglalaban, may chance na first kalaban ko yung pinakamagaling na player. Tapos kahit pinakamagaling siyang player, kung pinag-aralan mo yung may level din na mafe-feel mo din sa sarili mo na kaya mo. Or kahit ma-experience mo lang, at least nakalaban mo yung pinakamagaling na player, di ba? Kasi sino bang may chance na makalaro yung mga pro players? Kunwari sa mga team games, kaya mo ba silang yayain ngayon anytime na, uy, laro nga tayo, di ba? Hindi. Pero kasi sa Tekken, anytime, game sila na makakalaro mo. Tapos may chance ka ring manalo pero siguro mababa lang kasi sobrang gagaling na din talaga nila. Sa Tekken bagay nang nabanggit mo dahil dun sa, di ko alam kung anong tawag dun sa sistema na yan, seeding, etc. Para ba siyang paano ko explain to? Kung napanood mo naman yung Ghost Fighter, right? Okay. So dun sa Ghost Fighter, dun sa last tournament yung kay Yomi tsaka kay Eugene, di ba? Dahil exhausted na sila after nung laban ni Eugene tsaka ni Yomi, si Yomi tinalo nung isang kalaban pa. Pero kumbaga parang yung nanalo dun sa tournament na yon, hindi natin in-expect na putang na malakas ba to, parang ganyan. Pero I think dahil dun sa sitwasyon na nangyari dun sa tournament na yon, yung kumbaga exhausted na sila dahil sa laban na to, tapos yung second match nila hindi na ganun full power sila or 100% etc. May chance na manalo sila. Ganun din ba yung sinasabi mo sa Tekken? Napapagod? Hindi sila napapagod. Siguro yung chance lang na, kasi isipin mo, dapat kunwaring yung grand finals match, sigurado kasi kuwari number 1 pro player ako, di ba? Siguradong makakarating to sa grand finals kasi siya, tournament siya Pero nakaharap mo agad siya sa first parang first bracket pa lang sa pinakamababa. Tapos natalo mo siya. So ano ibig sabihin nun? Parang nanalo ka na ng finals. Kahit sa baba lang. Mga ganun. Ewan ko kung nagigets ka ng bahagya. Kasi madami ding mga pro players talaga. At ang kasi sa Tekken or sa mga fighting games, madalas ang nananalo iisa lang isang player. Kasi nga siya, King of the Hill siya, di ba? Yung tournament style niya. So, may tryout ba yan? Wala nang tryout. Kahit sino pwede sumali. Yun nga yung maganda dun. Kaya siya. Basta kung may free tournament or basta sanay ka, sali ka lang. Tapos, yun nga, King of the Hill. So, kung magaling na player ka talaga, consistent ka na number 1. Yun yung mo. Ang gusto ko na lang patunayan siguro doon, kahit hindi ko matalo yung best player, at least makarating ako doon sa mga upper bracket, ganun. Paano mo nagagawa yan kung nabanggit mo kanina na mahihain ka? Yung part na yun? Kasi parang personally mahihain rin naman ako. Madaldal ako ngayon sa gantong setup sa podcast kasi may barrier. Hindi naman tayo personal Pero putang ina kapag sa trabaho mayroong presentation or let's say pag-report din ako on-site tapos makikita ko yung mga tao, putang nahiya ako Pero ikaw, ibang level kasi yung, ako personally as an outsider, ibang level kasi yung sa competitive side. Paano mo na-navigate yun or parang mahihain ka ba talaga?
may times, pero paano bang mahiyain? Kasi di mo naman kailangan kausapin kasi yung mga tao doon. Ano lang kasi yan parang arcade lang. Di ba kunwari umupo ka sa arcade na may nakalabang ka. Pero So, andun ka physically. Ang hiya mo ba, it doesn't matter kung online or face to face? Kasi tagaan ba? Paano bang hiya kasi? kasi kunwari, sabi mo parang sa personal mahihain ka, kumbaga hindi mo nasasabi lahat ng gusto mo. Yung hiya mo ba is nanggagaling lang sa pagsasalita, sa pagbibigay ng opinion, pero hindi ka mahihain na pupunta ako dito sa lugar na to, makikipagkita ako sa ganito. Kasi yung merong ibang tao na literal na nahihiya to the point na hindi niya kayang umorder sa fast food. Hindi. Siguro hindi naman yung ganun, sobrang mahihain na yun eh. Yung tipong ano lang naman, yung i-approach kita na ate pa picture, mga ganun lang siguro. Or magkakaroon ng small talk, mga ganun. Doon ako nahihiya eh. Pero yung nandun lang ako nakatayo, ganun. Kaya naman siya. Hindi naman yung sobrang mahihain na kasi yun. Ano lang yung hiyang ano lang. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta normal hiya. Hindi kasi naalala ko na okay lang naman siguro ikwento to kasi nakwento naman niya publicly. Si Norvin, kaya naman si Norvin, di ba? Nakakainuman natin sa Discord inuman. Siya literal na nahihiya rin siya pinost niya yun nata sa Facebook page niya na ultimong kunwari kumakain sa samgyupsalan or sa restaurant, yung ultimong tatawagan mo yung waiter, nahihiya siya Ay, iba na yan. Oo, pero dumadaldal, kasi madaldal si Norvin madaldal siya sa atin, madaldal siya dun sa mga ka-close niya. Pero yung ganung hiya sa personal, kaya natanong ko sa'yo yung kung ano yung nagsiseparate dun sa nabanggit mo kanina na hiya, pero nakakapag-participate ka sa ganung klaseng competition. Siguro, di ko alam kung may levels yung hiya no? yung di ko ma-explain din Basta may hiya din Hindi yung sobrang hiya, mild hiya na lang siguro. Middle class hiya lang na ganito na siguro. Ikaw yung mag-a-approach sa akin, hindi ako yung mag-a-approach sa'yo na hiya. Ganun. Hindi ako yung mag-i-start ng conversation. Pero minsan tinatry ko din na ako nag-i-start Kaya ano na yun hiwalay sa comfort zone. Pero mostly, kasi yun nga, mahihain ba to kung nakakapagsalita naman, di ba? Kaya pag na-break lang, di ko kaya i-break yung ice. Ganun siguro. Gets. Pag na-break na, yun na yun. Meron ka bang online friend sa community mo na parang you can treat him or her as real friend na rin na pwede ka makipagkita sa personal? Meron na bang ganong kaibigan? Or talagang dito lang tayo sa online? Pero kaibigan kita pero dito lang tayo sa online? Meron na naman. Shoutout. Shoutout mo. Go. Secret na lang. Baka lumaki ulo Tsaka baka magselos si iba kung madinig nila Isipin nila, uy, mas ano pala, mas trip pala ni Duckbird to. Pero meron. Ano to the point, hindi ko alam kasi anong activities mo or anong trip mo sa buhay. No? Parang literal na, kasi meron mga kaibigan na na-appreciate ko na low maintenance friend. Yung parang hindi natin kailangan magkita kahit online lang tayo. Pero the moment na niyaya kita, G ka. Parang, or ikaw din pag niyaya mo ako, G, ganyan, magkikita. Ano yung nagiging basihan mo na parang friend mo na rin real life? Ano yung mga ganap niya sa buhay? Mostly, lang Hindi din naman kasi ako madalas lumabas ng bahay. Kaya, siguro yung interactions na lang din namin online na napapadalas na kakasundo, mga ganun. Doon na siguro natuturing ko na sila na friend. Anong meron dun sa tao na yun na tumawid bilang matuturing mo na tunay na kaibigan or real friend? Yung sa vibe check doon siguro talaga na balik tayo dun sa pwede isa kayo sa barko ni Luffy talaga na ganun na kahit may mga hindi pa mapagkakasunduan, ano pa rin nagigets mo na siya Ganun na lang yun Lagi bang naka-on yung Gyo mo o parang ina-activate mo pa siya para i-scan yung tao kung okay ba yung neto sa akin o hindi? Feel ko laging naka-on yung mga tanong to. Minsan ino-off ko yata kapag pag wala nang pag chill na. Pero di naman lagi na siguro naka-on kasi wala na namang kalaban.
hindi kasi gaya ng sabi mo, 'di ba? Kanina babalik lang ako. Kaya konektado 'yun sa isa kong sa isa kong gustong itanong kasi 'di ba nabanggit mo kanina na wala kang tiwala sa online. And ako personally, siguro magiging honest ako na i-share ko na minsan I think yun yung flaw ko. Parang trusting ako sa tao kahit sa online ko lang na nakilala. Parang ano yung terminal doon? Yung I wear myself on my shoulder or my sleeves. Ano yung tawag na? May English dun. Hindi ako magaling mag-English eh. Parang yung napaka-open mo sa tao tapos parang, ayun, trusting ka. I think, isa yun sa mga flow eh. Kaya tinanong ko sa iyo yun kung lagi bang nakagyo or lagi kang guarded sa mga tao kahit dito sa community mo. Parang ganun yung ano yun, pinagmulan ng question na. Gets. Siguro naka-on pa rin pala. May bilang bawi eh, no? So, base doon sa pagkakasabi mo, may naka-on pa rin kasi hindi ko pa rin, yun nga yun, parang may time pa rin na hindi pa rin mapagkakatiwalaan tong loko na to. Ganun. Kahit tayo ngayon. Naka-on yung game mo ngayon? Ganun na yun, no? May last question pa. Kasi last two questions bago pakawalan. Anong goal mo sa Anime Angas? Kasi nag-hiatus ka, di ba? Hiatus ka. Which is, tawag dito, understandable naman dun sa mga bagay-bagay na nangyari. Pero, ano ba yung last na episode na napakinggan ko? Yung OVA, I think meron ka pang sumunod dun, yung sa Attack on Titan na ba yung latest dun? So, Attack on Titan. Ang first question ko is, ano yung pinaka-goal mo sa Anime Angas moving forward? And then second is, naghahanap ka ba ng co-host or Toto na yun? Sige. Kasi hindi lagi available si Toto, di ba? Oo nga, special guest lang talaga siya. Hindi nga siya co-host eh. So sa kung sa pagiging yung goal ng show, siguro tuloy na lang. Pero ginaya ko nga yung The Game Silog Show. So pinaplano ko sana dati na every week may episode. Ang hirap nga dahil walang guest. Kaya baka bi-weekly na lang, mga ganun. Kung sino man makausap. Pero kung sakaling may interested mag-guest dyan. May nakikinig. Yun lang. Ano lang talaga siya eh. Kaya ko lang naman siya ginawa. Passion project lang talaga siya. Para din, mabukasan yung hiya ko. Yun. Para makipag-usap din sa ibang tao about dun sa anime. Yun lang yung pinaka-goal ko. Hindi ko pa nakikita siyang lumaki na sobrang laki kasi maliit pa rin naman yung Anime Angas sa ngayon eh. Hindi ko pa naman ina-advertise siya. Kaya naman kasi matrabaho din. Pero ang goal lang talaga ngayon, gumawa ng madaming episode, madaming makausap. Kasi nakakatuwang mag-interview din ng mga degenerate sa anime. Kasi kahit mahilig ako sa anime, may mga natutuklasan pa rin pala ako na other side ng anime. So, yun lang. Makakilala pa siguro ng mga madami pang mga degen. Ganun lang. Yun yung challenge eh. Siyempre magkaiba naman tayo, no? Ay magkaibang approach din. Ako kasi ultimate goal ko pa rin is I think yung final form pa rin ng TGS is meron talagang constant, meaning merong co-host na kabatuhan kasi kwentuhan nga siya, right? Kumbaga ang isang positive kasi sa akin personally kapag meron kang co-host na constant, nakakapag-create siya ng lore, nakakapag-create siya ng mga callbacks, ng mga inside jokes, etc. Pagka paiba-iba ng guest, hindi mo siya pwedeng ibato ng ganun eh kasi every episode ibang conversation eh. Hindi naman makaka-relate yung bago mong guest dun sa previous episodes eh. Pero sa kabilang banda, ang maganda or ang positive naman sa paiba-iba ng guest is yun nga, mas lumalawak yung gaya ng nabanggit mo, meron kang mga natututunan kasi iba't iba ng opinion, iba-iba ng insights. Pero putang ina, super challenging magganap ng guest. Lalo na kapag putang ina, kasi ewan ko kung naano mo na siya, na-overcome mo na siya kasi yung mga yung nung tawag dito, nung mga bago-bago pa yung Anime Angas, diba, parang naging topic natin yung parang natanong mo yata or na-brought up mo lang sa isang Discord inuman yung topic creation. Pero ewan ko sa akin lang to, I'm not sure kung nag-iba na yung sa'yo. Yung topic creation kasi madali for me.
ang mahirap is yung maghanap ng tao na perfect doon sa topic na yun. Oo, hanggang ngayon yun na nung una nga tinanong nga kita paano ka naghahanap ng topic, ganun. So ngayon dumali na rin sa akin na dami pwedeng pag-usapan eh. Kaso yun nga, ang hirap makahanap ng kausap regarding doon, tapos parang minsan naman hindi naman sila sobrang maalam din doon sa ganun. Kaya RNG, no? Oo eh. Minsan, merong nag-guess na talagang super galing nito, parang saktong-sakto. Meron din naman na parang lang din, sakto lang. Pero props pa rin doon sa mga tao na yun kasi I think meron notion yung ibang tao na madali yung ginagawa natin eh. Madali siya in a sense na dadaldal ka lang, ganyan, mag-uusap ka lang sa bagay na trip mo. Pero hindi ko alam kung naniniwala yung tao kung sasabihin kong every recording, putang ina, kinakabahan pa rin ako eh. Hindi nawawala yung kabe. Same. Ako nga din. Sinabi ko nga din sa iyo na kinakabahan ako. Hindi siya nawawala eh. Never siyang nawawala eh. And nakakatulong lang din talaga kapag ganito, Discord, online, may barrier talaga. Kaya ako naman, I'm not sure kung magiging goal mo yun kasi syempre, ka pa rin, di ba? Tawag dito, anonymous. Ang gusto kong i-try rin siguro sa next year is yung mga recording na nagkasama. Kasi nagawa namin siya doon sa isang episode na Unplug, yung nag-sound trip lang kami tas inuman. Magkasama kami dito sa kwarto. Gusto ko siyang i-try ng ganon. Malayo lang kasi yung bahay ko, Antipolo eh. Kaya parang mahirap mag-invite. Pero, let's see. Hindi ko alam kung pwede pang... Hindi ko alam kung pwede pang itanong to, pero kung hindi pwede, siguro wag mo na lang sagutin, no. Kung meron ka mang sasabihin na sa tingin mong parang opinion mo na cancelable, ano yun? Napakadaming maisip eh. Intrusive. Ano yung sa tingin mong opinion mo about certain topic na pag sinabi mo, maka-cancel ka? Ngayon. Pwede ka mag-tap out. Pwede ka mag-tap out kung ano. Okay lang. Hindi, kaya ko naman eh. Ayun. Maganda. Yun lang kaya ang piniem ko sa'yo. Yun na rin kaya. Go, pwede naman. Yun nga, ang end goal ba hindi ako homophobe, pero ang end goal ba lahat ng mga bading, maging babae? Kasi, yun nga dun sa Miss Universe, bet may mga sumasali na ganun. Ewan ko, makakancel ako, bahala na kayo dyan. Pero hindi ako homophobe. Masyado. Actually, nung tinanong mo yan, nung nag-PM, sabi mo gagawing parang iba to ko na topic. Pinag-isipan ko din, hindi ko alam kung parang ano yung perfect na episode para iba to or ano yung magiging jump off ko. Kasi ang take ko dun sa tanong mo, hindi yun yung ultimate goal nila. Merong population na bading or bakla na gusto talaga nila mag-transition papuntang babae. Meron din naman mga bakla na gusto nila yung same sex pero gusto nilang i-retain yung pagiging lalaki nila physically. Parang ganyan. Yun, medyo naguguluhan ako doon. So pinaglalaban kasi parang magkaiba na din sila nun. Kasi ang nire-represent nung LGBT or trans community, yung lahat sila, di ba technically magkaiba na silang dalawa nun? Sa bagay na yun. Yung isa gusto maging babae, yung isa lalaki pa rin eh. May mga mas malaki pa katawan kaysa sa... Totoo. Yung mga tinatawag nilang paminta, di ba sa sa mga gym. I think ewan ko kung mag-a-agree ka or mag-a-agree yung mga nakikinig kung meron man tayong mga listeners na LGBTQ, etc. Sorry, hindi ko kasi kabisado. Feeling ko may mga variant lang talaga or may mga iba't ibang sa layman's term, may iba't ibang version ng gender. Kunwari, yung best friend, ang hirap kasi magkwento kasi parang ina-out ko siya na wala siyang say, no? Pero meron akong best friend na namatay na. Never siya nakapag-out kasi yun nga yung parang yung judgment, ganyan, etc. Pero alam namin na binabai siya kasi na-discover namin yung parang stash niya ng mga DVD, mga VCD, puro gay porn. Pero never namin siyang nakitang parang nagmi-makeup, nagdadamit na pambabae.
ang forma niya pa rin is lalaki, maangas pa rin ganyan. Pero may ano siya, may lambot siya and gusto niya yung kapwa niya na lalaki. Meron din naman akong kaibigan or nakilala na binabae din pero goal niya na maging babae. To the point, yun nga, yung parang nagiging transsexual or trans women, ganyan. So, I think iba't ibang variant, iba't ibang version, conforme sa kung anong madami na nga din kasi sila kaya ewan ko kung basta trip nyo, yun lang naman, gawin nyo lang trip nyo. Kasi hindi ang tingin ko lang doon parang hindi din sila united kung isipin nyo. Parang siguro nag-aaway-aaway nga din yung mga yun eh. Kasi, meron akong sorry to cut off. Meron akong napanood na na isang video sa TikTok na yun siya, ganun yung take niya na lalaki siya, bading siya, tapos parang pinaglalaban niya na pag bakla ka, or pag gay ka. Hindi ka girl. Gay tayo, hindi tayo girl, ganyan. Pero sa kabilang banda naman, meron din akong naririnig na pinaglalaban na babae sila, na parang trap sa katawan ng lalaki. Ganun yung side naman nila. Yun nga yung gulo eh. Tapos ginugulo pa nila yung feminist din na ang gulo din nun eh. Pumapasok nga sila sa yun nga, women's pageants. Ewan ko, cancel nyo lang ako. Pero ang gulo nun, kasi feminist, LGBT, tapos basta, hindi talaga, hindi united mga tao. Ako, ang pinaka-ayoko na related sa topic na to is kapag sa sports, inaalaw nila yon. Lugi eh. Kumbaga parang counterproductive siya or parang anti-feminist siya. Kasi, let me back up. Parang ang pinaglalaban ng mga feminists kadalasan sa nakikita ko sa social media is kailangan i-allow nyo yan kahit trans siya kasi babae pa rin siya. Pero sabi lang parang hindi pa siya anti-feminist kasi nilalagay niyo yung biological men sa sports ng babae mas may advantage yung lalaki. Yeah. 'Di ba parang kung dati kang lalaki tapos nag-transition kang babae tapos boxing, putang ina, kawawa naman yung babae doon, Lods. Hindi yun pagiging sexist, hindi yung pagiging yun yung reality, yun yung ganun tayo dinesign eh, na mas physically advanced or may advantage yung lalaki sa babae. Hindi naman siguro tawag dito, hindi kwentong barbero yun. Sa science yata yun yung testosterone daw kasi talaga. Parang, diba? Pero parang meron akong napanood, parang I'm not sure, pwede nyo akong i-correct or i-cite nyo, mag-comment kayo. Parang inalaw yata sa UFC or boxing, tapos parang trans siya, tapos putang ina, binubugbog niya yung lahat ng babae. Unfair. May gano'n niya yata. Hindi ko na din maalala eh. May tanong ako sa'yo, pare. Last na to. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Nakipag-sex ka, super hot na babae. Na-inlove ka na. Parang na-inlove ka na. Ganda. Sino bang celebrity crush mo? Ayoko. Wala akong maisip ngayon. Basta yun, sige. Okay. Kung sabihin natin Heart Evangelista. Parang ganyan. Kunwari lang yun yung celebrity crush mo. Ganong kalibre ng ganda. Heart Evangelista, Angel Locsin, or sino mang sikat ngayon na artista na Pinoy. Napamahal ka na, na-inlove ka na. Nag-sex na kayo, ganyan. Tapos eventually nalaman mo na lalaki siya dati. Ibe-break mo ba siya? Bad trip naman yan. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Pwede naman, top out. Pero kung nag-sex nga, di ba? Dapat nalaman ko na nun. Hindi ko nalaman. Hindi, parang post-op na siya kung tawagin. Meaning na-operahan na siya. Eto, minahal ko na eh. Kaya, touch move na. Touch move na, okay. Ganda lang siguro. Pero nakakalungkot lang kasi hindi nga magkakaanak. Mahirap na yun eh. Pero, siguro? Tuloy pa rin hanggang, pero nakakainis. Kasi tinago niya yun eh. Siguro, ano nga ba? Depende na siguro sa inis ko ng araw na yun. Gets. Pero, mapagpatawad din kasi ako eh. Kaya,
Depende na talaga eh. Pero niloko niya ako simula pa eh, no? Yun eh. Depende sa time ng ano yun eh. Niloko pa rin ako eh. Siguro bigyan ng chance. Pero maano pa rin. Wala na. Ano na rin. May depensa na uli. May lamat na, no? May asterisk na. Kasi gets ko pare. Ako personally, parang feeling ko, kung makikipag-break man ako, makikipag-break ako hindi dahil dati kang lalaki. Makikipag-break ako kasi dahil nagsinungaling ka sa akin. I think yun. Hindi ko alam. Mas gano'n na lang nga siguro. Hindi, ewan ko din. Baka ano na rin eh. Ewan ko na. Ayan na natin yun. Pero yun pare, maraming salamat sa time mo. Gusto ko lang munang mag-shoutout sa 27 Patreons. 28 na pala. Salamat 28 Patreons and sa mga executive producers sila San, sila Lance, sila Mike Rubio ng X-Core Gamer, si I Am Mako, si Mark TV Nagracia, si Yvette Suzanne Solibilla ng The Ara Ara Weeb Channel. Maraming salamat sa inyo guys. Kung gusto nyo supportahan yung ginagawa kong content, pwede kayong pumunta sa patreon.com/thegamesulogshow. So, yun. Duckbird, maraming salamat sa time mo again. Anything to promote, shoutout, go ahead. Yun. Salamat. Yun, para sa mga taga-pakinig ng The Game Silog Show, kung nag-enjoy kayo sa aking guesting dito, tsaka interesado ba kayong makilala ako or interesado din kayo sa mga anime, pwede kayong makinig ng Anime Angas. That's Anime X Angas. Search nyo lang sa Spotify. Meron na rin sa Apple Podcast. Palike na lang sa Facebook page. Tapos yung Duckbird gaming account ko kasi yun. So, search nyo na lang Duckbird Gamer sa Facebook. May latest event pala kami ngayon na, yun nga, dahil nag-hiatus kami, pero nagpaplano kaming ituloy. Yung last year, pinlano ko na din dati ito pero sana ngayon matuloy na dahil mas madami na nga yung community. Ginagawa namin yung Anime of the Year ng 2023. So, top 10, tsaka Opening of the Year or Ending of the Year. Sana bumoto din kayo, ipopost din namin yun. Yun. Ayun lang. Sali guys sa Discord channel ng Anime Angas. Madaming active doon. Ako madalas lurker lang ako doon kasi parang hindi na ako makasunod sa dami ng mga naganap. Pero super active doon kung mahilig kayo sa anime. Gusto nyo makipag-converse sa community ni Duckbird, Anime Angas, mga The Gen Z. Marami doon. Lalagay ko na lang din sa link ng episode na to para madali yung i-click kasi alam ko tamad kayo mag-search. So, yun. Pero baka warning na lang din. Baka hindi kayo masyado makarelate kasi mas na sila eh. Yun nga, ibang generation na rin sila eh. Ibang generation sila. Bahala na lang kayo. Try nyo na lang din. Wala na mawawala. Try nyo mag-join. So, yun. Duckbird, again, maraming salamat sa time mo and sa lahat ng nakinig ng episode na to. Kung meron kayong feedback, comment, suggestion, violent reaction, feel free to message us, The Game Silog Show page or sa Spotify. I think kapag browser, hindi pwede mag-comment pero kung gamit nyo yung Spotify na application sa phone, doon nakakapag-comment sa each na sa bawat episode. So, goods yun. Kahit nag-disagree kayo, i-cancel nyo kami. Sabihin nyo. Let us know. So, yun. Dito ko natatapusin yung episode. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! Assassin's Creed. The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mike Rubio ng X-Core Gamer, I Am Maku, Mark TV Nagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Arnel Pableo, Franz Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Selbs, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, and Joshua Kanke. Maraming salamat sa inyo guys. The Game Silog Show.